Hello guys, this is Missy Jane. I'm back and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share my pregnancy journey. So, 6 weeks na nga nang malaman ko na nagbubuntis na pala ako. Kasi, hindi ko sa inisip na buntis ako on that time. Kasi galing lang ako ng Lapland at akala ko pagod lang yung sobra kong antok, yung hindi ko maintindihan kung bakit di ko makontrol yung antok ko sa duty ko noon. At sabi ko nga sa sarili ko, baka masyado lang akong napagod nung nag-trip ako sa Lapland that time. At dahil nga sa mga sintomas na aking nararamdaman, agad na akong nagpa-check up sa aming health center at doon nga ay sinabing 6-week pregnant na ako. At ito ang unang ultrasound ng baby ko. So, naging mahirap yung paglilihi ko guys kung kukumpara ko sa unang anak ko na doon ay lahat okay at dito masyadong maselan lalo na sa pagkain, sa pang-amoy. Marami akong mga natutunan dito sa pagbubuntis ko na ito na hindi lahat ay madali. Hindi ko naisip na maraming posibleng mangyari sa aking pagbubuntis. So, naging maingat din ako sa aking mga kinakain, naging diet. Obviously, yung diet ko ay talagang mabusisi kasi ayokong lumaki yung bata sa loob ng tiyan ko na hindi ko kayang i-ere. So, naging maingat ako sa aking mga kinakain at masasabi ko na low carb yung lahat ng kinakain ko. At more on fruits din ako. Pero, nung 34 weeks na yung ipinagbubuntis ko, masyadong maraming pagbabago. Kasi tumaas yung blood pressure ko, yung proteinuria ko tumaas, at nagkaroon ako ng pre-eclampsia sabi sa health center at agaran akong pinadala sa Helsinki sa syudad kung saan ay tututukan bawat araw yung progreso kung ma-emergency akong manganganak at hinintay namin kung yung bata ay maaapektuhan. At pasalamat ako kasi ang galing ng mga doktor dito guys, kasi binigyan nila ako ng gamot na talagang magkukontrol sa high blood pressure mo at talagang tututukan kanila, aalagaan kanila sa hospital. So ito na nga yung akala ko ay hihiwain na yung tiyan ko kasi talagang lumalala yung kondisyon ko guys. Hindi bumababa yung blood pressure ko at pati yung mga doktor ay nag-aalala na rin sa kondisyon ko. So, palaki ng palaki yung tiyan ko, yung katawan ko, yung paa ko, yung mukha ko. Kitang-kita yung pamamaga ng mga katawan ko. Yung paghinga ko ay napakahirap. Talagang maiinis. Kasi hindi mo alam kung busog na busog ka ba or madami ka lang nakain, ganyan. Kasi yung paghinga mo ay talagang ang hirap. Ang hirap huminga. So, ayun na nga guys, naging successful yung operation ko through CS section. At nakasama ko yung anak ko. After 8 hours na inobserbahan ako after nung operation ko. So, ito na yung umaga, nakasama ko na ng tuluyan yung anak ko.
tapos na yung observation sa akin sa ICU at nasaya ako kasi napaka-gentle ng mga staff sa hospital dito sa Europe. Ayun nga, masaya ako at napapasalamat ako sa Diyos na naging successful at hindi nila kami pinabayaan. Malusog ang anak ko at wala na rin akong iniisip na ano kaya ang mangyayari sa amin ng anak ko. Kaya sabi ko sa Lord, sana po ay gawin niyo pong himala ang lahat, na sana po ay maging maayos para sa baby ko at sa akin kasi marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. At itong video na ito dito guys, una kong padede kahit wala pang gatas yan. Talagang tinatry ko na magpadede kasi gusto ko nang mapadede yung anak ko kasi sobrang liit niya at ano lang siya, nasa 2.260 labs yung bigat niya. At lahat ng staffs doon sa hospital sinasabi na ang liit-liit nga daw ng baby boy ko. So, hindi lang ako yung lagi may lab test during that time, pati yung anak ko, kinuhanan din nila lagi. Habang nasa hospital kami, lagi kami naglalaboratory to make sure na everything is under control bago kami lumisan sa hospital. So, lahat ng foods doon i-offer sa'yo. Wala kang problema sa foods, sa medicine, lahat ibibigay nila sa'yo. At thankful din ako kasi yung anak ko ay very healthy talaga. Lahat ng lab test na pasahan niya guys, he passed it at kinonsider ng doktor na talagang healthy yung anak ko at walang dapat ipag-alala kahit nag-under pre-eclampsia ako. So, kawawa naman yung anak ko dito kasi kahit ang liit-liit ng paa niya, yung talagang kailangan nakuhanan siya ng dugo, kinukuhanan nila sa paa kasi talagang doon daw mas maganda ang daloy ng dugo at mas easy na doon sa paa niya kuhanan. So, ito na nga yung araw na malapit na kaming umalis sa hospital. At yung anak ko, nadagdagan na rin yung bigat niya bago kami umalis. At ito na nga, nung nasa bahay na ako, self-medicine ako. Kailangan ko mag-inject ng anti-tetanus kahit nasa bahay ka na. So, you have to do it by yourself. Ang hirap kasi ang sakit-sakit niya. Saludo tayo sa mga nag-i-insulin dyan kasi napakahirap. Ang hirap ng sitwasyon na ganito na ikaw yung tutusok sa sarili mo. Pero kailangan gawin kasi nga kailangan nating maging healthy at kailangan sundin kung ano yung mga advice ng doktor para sa iyo at sa baby. So hanggang dito na lang guys, a mom life. At nagpapasalamat din ako sa kasama ko dito sa bahay kasi inalagaan niya kami ng anak ko at talagang tinulungan ako hanggang sa makaraos ako. At ramdam na ramdam ko yung pagiging pamilya namin at hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Once again, thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like and share. Thank you for watching guys. Bye!